Let us open our Bible on Proverbs chapter 30, verse 25. Praise the Lord. The ants are a people not strong, yet they prepare their meat in the summer. Okay. Ang inihimplo po dito na isang creature ng Diyos na napakaliit. Ito yung ginawa niyang ihimplo. Sinabi dito, the ants are a people not strong. Pag inapakan mo yan sila, wala na. End of the world na nila. Pag napakan mo yan, pisat talaga yan. Napakaliit kasi nila. Yet they prepare their meat in the summer. Ibig sabihin yan, wala kang nakikitang ant na nagugutom. Wala kang nakikitang ant na namamatay sa gutom. Wala po. Kasi sila ay napaka matalino at napakasipag at napakatyaga at natatanaw nila anong ang nasa unahan. Tingnan mo yung antena ng kanilang ulo. Sila yung creature ng Diyos na napakaliit, na wala naman silang weather bureau, pero nadidetect nila kung may darating na ulan dahil meron silang antena. Meaning to say, itong mga ants na ito, they can foresee what is coming. Kung anong darating. And they prepare. They never neglect. They never disregard what is coming. But they prepare. Praise the Lord. Ganon din sa buhay natin. Alam naman natin, every year we have June 15. Kailangan maging tulad tayo sa mga ants na ito. Kailangan meron tayong wisdom mula sa Diyos at ang tinuro ng Diyos sa atin, yung ants. Basahin natin. Proverbs 6 hanggang 8. Praise the Lord. Go to the ant, thou sluggard, consider her ways and be wise, which having no guide, overseer or ruler, provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest. Yan. Pumunta kayo doon sa mga ants, sabi ng Diyos. Puntahan nyo sila. Mag-ano kayo doon? Mag-study kayo. Kayo ng mga makukupad, mga tamad. Nagugutom kayo. Walang-wala kayo kasi sluggard kayo eh. Puntahan nyo yung ants. Tingnan nyo sila. Obserbahan nyo sila anong kanilang gawain. Doon ko kayo dadalhin. Doon kayo matututo sa kanila. Oh, imagine that. Ang lalaki natin, praise the Lord. Ang lalaki natin, minsan, mas matalino pa yung maliliit sa atin. Sabihin pa ng Diyos sa atin, punta kayo doon sa ants. Kayo mga sluggard. Kasi yan mga ginawa ko na yan, matatalino yan. Matututo kayo. You will learn from them. Now, pag matuto kayo sa kanila, at ginawa niyo yung natutunan ninyo, 100% guarantee ko sa inyo, maging successful kayo. Praise the Lord. Kasi yung nag-guide sa atin, expert. Ang nag-guide sa atin, siya yung tinatawag na gumawa sa universe perfectly, successfully, until now, they are there. They never fail. But when God will do His promise to change everything, they will be changed. But God made them perfect. Praise the Lord.
Kasi ang problema kasi natin sa John 15, pagkain. Ang problema natin sa John 15, accommodation. Ang problema natin sa John 15, facilities. Ngayon, nag-come up tayo ng meeting, lumabas yung numero na pangangailangan, aabutin ng sobra 500,000. Sobra 500,000. 600,000 over ang pangangailangan po natin. Kaya matuto tayo sa ants. Alam mo ang ants, pinaka number 1 nilang expertise, itong tinatawag na forage. Ano yung forage? Humahanap sila ng pagkain. They are expert finding and gathering food. Yan ang expertise nila. Alam mo, maghulog ka lang ng something sa flooring na malinis, walang gumagala na ants. Lagay natin, kumain ka ng chocolate. May galing sa Canada o sa Amerika o sa Japan. Nagdala ngayon ng Toblerone. Pagkagat mo ngayon sa Toblerone, nabiak. Pagbiak sa Toblerone, kinagat mo ng husto yung nabiak. Pinangahulog na mga particles. Nagkalaglagan. Kasama na yung peanut sa loob, kung ano-ano yung mga chocolate doon. Maya-maya, tingnan mo. Lumalakad na yung chocolate. Maya-maya, makita mo. Few minutes, wala na doon. Bakit? Itong mga ants, magaling sila. Maghanap ng pagkain. Posible meron silang pangamoy din. At maliban sa pangamoy, kung sino yung pinakamalapit doon na ants na nakakita, meron din silang tinatawag na communication. Ang dali nilang makatawag ng kasamahan. Praise the Lord. Expert sila dyan. Magtaka ka na lang, isa lang ang nakakita, few seconds. Marami na sila. Meaning to say, they communicate. Meaning to say, they collaborate. Meaning to say, they cooperate. Yun ang natutunan natin sa mga ants na ito. Yan lang kulang natin na kailangan natin gawin. Praise the Lord. Tama yung ginagawa natin, meron tayong mga meetings. Tama yung ginagawa natin na meron tayong communication, mga officers, local and national. Tama yun. Now, may magawa ba yung mga national at saka local? Kung sila lang mag-meeting? Ilan lang yan sila? Kung hindi yan, i-communicate doon sa mga members, pangkalahatan, wala din, useless din yung mga meetings sa mga officer, meetings ng mga pastors. Ipalagay natin, dagdagan natin ng mga pastors. Useless yan. Pag hindi yan nakarating sa lahat, hindi natin kaya. Kaya ang communication is napaka-importante. Praise the Lord. Kaya pag meeting ng local, pag meeting ng national na maipasa na sa local hosting congregation, mapasa na sa national, mapasa na sa mga pastors, dapat mapasa ito sa lahat ng mga members. So after the communication, collaboration. Kailangan yung collaboration. Alam mo yung mga ants, saglit lang akong nag-search sa Google, the wisdom of ant. Ito palang mga ants, each of them can carry one rice. Itong isang butil ng rice. Pag yan sila ay magkarga ng rice, they will not let that rice touch the ground. Grabing talino nila. Talagang kaya nilang ipatayo yung sa ere.
na hawak-hawak sa bibig nila hanggang makarating doon sa kanilang colony. Bakit? Alam ng ants na pag yung rice na yan, mabasa lang ng konti, wala na yan. Mabubulok na yan. Di na maglungag tayo ng rice. Basta mabasa lang yan. Ganun sila ka, talino. Sabi ko, galing pala nila. Hindi pala basta. Kaya pala ang Diyos, hanga din sa ants at gusto din sa mga tao na ginawa niya. Na matalino man sana ang tao kaysa ants. Pero minsan ang mga tao, nakikitaan din ng Diyos ng laxity. Pag-isi-isi. To remind them, to give them good teaching, go to the ants. Dami kayong matutunan dyan. Hindi lang ants. Maraming mga animals na ginawa ang Diyos, na gusto ng Diyos, tayong mga tao, matuto tayo sa kanila. Praise the Lord. Imagine that. So, ibig sabihin yan, ang solusyon pa rin ng ating hinaharap na mga challenges, Diyos pa rin. Kasi siya yung mihawak ng lahat ng mga ideas. So, isang idea na binibigay ng Diyos sa atin na maging successful tayo, isa dyan ants, ang mga ants na yan. Pag ginawa natin yung kanilang mga ways, 100%. Hindi naman pwede, Pastor, short na masyado ang time kasi we cannot reach that target. 1 month na lang. Ano pala yung ants? Paghulog mo niyan, 1 week pa sila makarating doon para mahakot nila. Diyan ka agad. Praise the Lord. Hindi, the length of time is not reason. It's not reason. Bakit ang mga anak ng Diyos sa haba ng panahon, wala ka na savings? Praise the Lord. Zero ba tayo lahat? Hindi naman siguro. Kulang lang ng cooperation. Kulang lang ng collaboration. Kulang lang ng love. Kulang lang ng pagtulungan. Para bang yung isang bahay na bayanihan. Sa Pilipinas, may mga bahay tayong lumalakad. Ngayon, wala na yan eh. Kasi mga bahay noon, kubo lang halos. Pag sabihin ng may-ari, mag-meeting yan sa barangay, o sige, mag-ihaw ako ng isang 60 kilos of baboy. Ito yung konsumo sa mga magbayanihan. Marami mag-attend. Merong iba dyan na nagbabayanihan, hindi nagkakarga, nagkakapyot pa. Nagpabigat. Nagtaka yung marami, bakit di natin maasa? Dami natin. Praise the Lord. Kasi marami sila pero walang cooperation. Yan. Siguro sabihin ng watcher, tingnan ko yung mga nag-alsabi na may ugat ng gawas sa liog. Okay ni, way ugat ng gawas, wani nang usog. Alis ka muna dyan. Ikaw. Maybe 50% ang nawala. Pag sabi, 1, 2, 3, go! Naalsaman. Kaya nag-cooperate man. Nag-effort man. Ang tanan nga naadigto. Praise the Lord. Nakaya ang 600,000. Kasi lahat nag-effort. Lahat nag-exert talaga ng effort. Kaya ganun. Hindi man mangyari ito kung walang communication. Kailangan ang mga pastors, hindi kayo nagpa-meeting ka doon sa, tawagin mo yung presidente mo, ay meeting natin ng congregation ha, after simba mamaya. Sabihin mo lang good sa meeting mo na hindi naman ito pilitan, hindi man ito compulsory. Wag lang kayong masyadong lax. Pero kung sabihin mo, gawin natin ito out of our love. Huwag tayong mag-isip kung magkano maibigay natin. Kasi celebration natin ito, ang kapalit nito, karya ng Diyos. Everlasting matter ito. Nasa Bible yan. Sino ang pinapasok sa langit? Well done. Kayo na gumawa ng aking mga gawain. Sumuporta kayo sa lahat ng ministry. Pasok kayo. Malaking ito sa atin.
faith walk, work of faith, work of love. Yan. Pero pag lahat na-communicate at nabigyan ng magandang impormasyon, lahat mag-effort, ay, maliit lang yan. Sarami natin. Praise the Lord. Maliit lang yan. Ang gusto ni Jesus Christ sa atin, provoking. Anong provoking? Kung anong binigay ng Diyos sa iyo na kakayahan, lapag mo na. Pa! Huwag kang mag-isip kung ano-ano dyan. Maprovoke man yung iba. Uy, siya nga oh. Ganun ba? Lord, nakakaya naman sa akin. Naprovoke na yun. Maglapagan na yung isa. Alam mo, magsubrag yung nag-600,000 kung maglapagan ng bawat isa. Di ba nasa Bible yan? Provoking unto love and to good works. Praise the Lord. Yan. Kaya, hindi lang ants ang gusto ng Diyos matutunan natin. Hindi nyo ba alam ang mga invention sa mundo na imposible? Naging posible? Naging reality? Dahil sa mga animals na yan. Because that animals gave wisdom to the human being and put into reality. Basahin natin yan. Job 12:7 hanggang 8. Praise the Lord. But ask now the beast, and they shall teach thee, and the fowls of the air, and they shall tell thee. Or speak to the earth, and it shall teach thee, and the fishes of the sea shall declare unto thee. Na, ang mga animals na magturo sa atin. So, kung gamitan natin ng pride of life ito, bakit hindi tayo makinig dito? Mag-humble tayo. Pag sinabi ng Diyos, pumunta kayo sa mga beast, pumunta kayo sa mga fowls. Turuan kayo nila. Magsalita kayo sa lupa. Magsalita sila at magturo sila sa inyo. Hindi nyo ba alam yung helicopter saan galing yan? Ang idea niyan. Sa tutubi. Tingnan mo yung takbo ng helicopter. Paabante, paatras. Tingnan mo yung hitsura ng helicopter, tutubi ang hitsura. Di ba? May buntot, may ulo, may palabad. Ang wisdom galing dyan sa tutubi. O jet naman. Sige, pag-usap tayo sa jet. Saan galing ang idea sa jet? Alam mo yung pusit? Yung pusit, pag maglango yan, bumubuga yan ng itim. Pero takakang tuli ng pusit. Doon galing ang idea ng jet. Pag buga ng hangin palabas, tutulak niya ang object na mabigat. Kaya kita mo yung eroplano, dalawang jet lang na engine na malalaki, pero kaya niyang ilipad ang mga tao na nakasakay doon. Puro yan sa beast. Oh, yung stilt nila na eroplano, na ang ganda ng hitsura. Saan nila galing yun? Yung pinakamabilis na maglipad na ibon. Doon nila kinuha yun. Inobserbahan nila yung ibon, anong hitsura. Yan ang design ng pakpakwin natin. Tiningnan nila yung ulo kung anong forma. Ito yung forma ng ulo ng ginawa ngayon. Ang bilis maglipad. Lahat yan. From the beast, from the flying animals na ginawa ng Diyos, natuto ang mga tao. Kaya itong ating hinaharap ngayon, isang creature lang ng Diyos, ant lang, sulbad na ang problema natin. Praise the Lord. Gawin lang natin yung ano nila. Wisdom na binigay ng Diyos sa kanila. Basahin pa natin. Mismo na si Jesus Christ nagsabi. Matthew 6:26. Praise the Lord. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?
Ayan. Anong ibig sabihin nito? Yung mga ibon, hindi sila nag-aral, hindi sila nag-apply ng trabaho para makasweldo at magbili ng pagkain. Pero ang Heavenly Father, the Creator, nagpakain sa kanila. Di ba higit kayo sa kanila? Ibig sabihin yan, if the birds fed by Heavenly Father, the Creator, shall we not believe Him that He can feed us also? Of course. Praise the Lord. So if the ants were given opportunity to settle all their problems pertaining gathering of food, tayo pa kaya hindi malutas yung problema natin? Yung ants nga, binigyan nga ng Diyos ng wisdom, doon tayo dadalhin ng Diyos. O sige, problema nyo ganon, punta kayo sa ants. He will teach you. Sige. 100% maging successful kayo. Kaya, ang totality nito, ang Diyos pa rin ang may daan. Ang Diyos pa rin. So, if we believe God, and we believe His instruction, and we follow His instruction, success ang ating haharapin. Praise the Lord. Hindi na tayo mahihirapan. Gawin lang natin yung aral na ibinibigay ng Diyos sa atin. Pagkatapos nito, i-apply natin to sa spiritual. Mahirap kasi na sabihin mo, material man yan, pastor, hindi ako pwedeng mag-join yan. Dito lang ako sa spiritual. Oy, I tell you, hindi mo magawa yan sa material, imposible mo yan magawa sa spiritual. Pero kung magawa mo yan sa material, nagawa mo na rin ang spiritual. Kasi yung material na ginagawa mo, may equivalent yan na spiritual consequence. Praise the Lord. Kung ikaw ay naging masipag sa material para sa gawain ng Diyos, nagawa mo yung spiritual na storage. Nag-store ka doon. Basahin natin yan. 1 Timothy 6:19. Praise the Lord. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Yan, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Para mga ants, hindi humihinto sa pag-gather ng kanilang magiging konsumo. So that against the time to come, may baha na, secured na sila. Tayo rin. Habang nandito pa tayo sa material, nandito pa tayo sa physical, nandito pa tayo sa material world, huwag tayong magsawa. Gawa ng gawa tayo. Anong binigay ni Jesus Christ sa atin ng mga kakayahan? Sige, gawa ng gawa tayo kasi meron niyang storage against the time to come doon sa eternal life. Meron at meron yan. Kaya, it is a matter of communication, cooperation, and collaboration as what the ants have done. Kung ano yung ginawa ng mga ants na yan. Kaya, tayong lahat, let us communicate. Let us cooperate. At tayong mga anak ng Diyos, huwag tayong mag-expect what you can give, they also same that they can give. No. Wag. What is yours is yours. What is theirs is theirs. Wag nating na, ay kung magbigay ako ng ganito na halaga, ikaw rin ha? No. Do not oblige them. What God made you to give, do it. What God made them to give, they will do it. Wag nating ipantay-pantay. Praise the Lord. Okay lang yung pantay-pantay kung yung bracket ng ating amutan kayang-kaya sa pinakamababa. That's good. Pero,
amutan, nagsisilakihan, pag i-equal mo yan lahat, yung pinakamababa hanggang sa pinakagitna, yung sabi ni Brad Silio sa meeting natin kahapon, kunti lang ang class A, pili lang. Kunti lang ang class B. Marami ang class A. So ang class C ngayon, hindi nila kayang abutin yung pantay-pantay na amount na malalaki masyado. So ano ngayon ang mangyayari? Hayahay yung mga mikaya dahil kaunti lang yun para sa kanila. Ang kawawa, yung mga hindi makabigay. Hindi mapustro yung target dahil disable yung iba. Yung mga able naman. Pero kung gawin natin what God hath made you, what God hath given you, that is how the way you give. So yung may mga abundansya, abundant din. Yung mga abundansya, abundant din. Baka hindi na yan makarating doon sa maliliit. Praise the Lord. Kung makakarating man doon sa maliliit, kayang-kaya nila. Kasi kunti na lang. O di ang ganda ng ano natin. Ang ganda ng magiging outcome. Meron tayong communication. Meron tayong cooperation. Meron tayong collaboration. Yung willingness. At ito pala na ginagawa natin. We are laying up in store against the time to come to eternal life. Doon sa eternal life. Basahin pa natin. Proverbs 10:25. Praise the Lord. As the whirlwind passeth, so is the wicked no more, but the righteous is an everlasting foundation. Yan. As the whirlwind passeth, so the wicked no more. Ibig sabihin yan, kung hindi tayo magpakita ng ating kabutihan, ng ating bulawan ng kasing-kasing, lahat-lahat na quality na para tayo maging righteous sa harapan ng Diyos. Wala. Para ka lang ipo-ipo. Strong ka masyado, pero wala ka na. Gone forever. Pero yung mga righteous naman, everlasting foundation. Lasting. Forever. Talagang maasahan mo, hindi ka na babagsak magpakailan paman. Kaya, ganun po. Yun ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Alam mo, itong ating paggawa ng gawain ng Diyos, mahulog pa rin ito sa faith. Mahulog pa rin ito sa love. Mahulog pa rin ito sa wisdom ng ating Panginoong Diyos na tinuturo niya sa atin. At ang tinuturo ng Diyos sa atin, ito ang magiging resulta. Basahin natin. Matthew 6:19 hanggang 21. Praise the Lord. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Yan. So paano natin magawa ito? That we are laying up treasure in heaven, no moth that rust and rust that corrupt and thieves that rob. When? Yung ginagawa natin sa sanglibutang ito out of Jesus Christ, by Jesus Christ. What is by Jesus Christ? Jesus gave His life for us. We ought to lay down our lives for the benefit of others. That is how we do by Jesus Christ. Praise the Lord. It is more on giving away. It is more on seeking for the others' wellness, welfare para sa kanila. We sacrifice ourselves for the benefits of many. That is by Christ. At kailangan rooted tayo by love. Basahin natin. Ephesians 3:17. Praise the Lord. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love. Yan. So, ibig sabihin yan, matatawag natin lahat ng mga batas matutupad sa isa lang salita.
and that is love. All law will be fulfilled in one word, and that is love. And that is how Christ made to save the entire humanity. Praise the Lord. Hindi niya inisip yung kanyang comfort zone. Hindi niya inisip yung pagka-Diyos niya. But He humbled Himself. But He made Himself poor so that we become rich. He emptied Himself so that we might be filled with His goodness. But when in fact, He is unlimited. Praise the Lord. Oh, ganon din sa buhay natin. If we do the same thing, we are also unlimited. You know what root is? Pag sinabing root, pag nakaugkat na yan, tingnan mo si Tatay Karting. Tuwing magpunta kami dyan sa Pangauan, hindi madamot. Hindi madamot. Pag may magpakyaw sa durian niya, sabi niya, ayaw niyo ilab tining mga dagko, ha? Bili na. Kaya nami bisita mo abot, mga pastors. Kanang ubal lang. Pagdating doon ng mga pastors, harvestin yan. Timing man din mga hulog. Kaya meron mang text na hulog na. Punta na mga pastors. Pakain niya yan. Grabe, sulit. Yung avocado rin, may mga pakyaw doon, laging mag-ano, ay, amo na ng pakyawon, kay gulang na. No. Na-reserve na. Ayaw na lang maghangyo na ako, kay ako na nang tagana. Alam mo anong nangyari sa durian niya? Nandyan pa yung mga malalaki na nahuhulog pa lang. Ang mga bulaklak. Dami. May kasunod na naman. Kaya, pag gawin natin yung gawa ni Jesus, we are unlimited. Praise the Lord. We are unlimited. Kaya, bakit? It is done through Christ. And it could be done by Christ. And lahat dyan by Jesus Christ. Kaya siya yung pinakaano natin, source. That Christ may dwell in your hearts by faith. Hindi mo magawa yan kung wala kang faith kay Jesus. That ye being rooted and grounded in love. Pag yan ay ginawa natin out of our love, dahil nakaugat na yan. Nandiyan na yung source. Hindi na yan mawawala. Chain reaction na yan. Lalo na tayong sasagana sa gawain ng Diyos. Praise the Lord. Challenge ito sa buhay natin eh. Kaya kailangan, pag may mga ganito na mga challenges, huwag tayong murabito ka ng uok-ok ka nga. Mana din ka. Ang gusto ni Jesus, let us press forward. Let us press forward. Pag lahat ng mga pastors, lahat ng mga officers, lahat ng mga members, press forward. Press forward. Kayang-kaya natin ito lahat. Praise the Lord. Kasi nagtutulungan tayo lahat. Anong sinabi dyan? Philippians 3:14. Praise the Lord. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Yan, press. Press forward to the prize. To the highest prize, to the calling of God. At gagawin natin ito by faith. Praise the Lord. Basa. 1 Timothy 6:12. Praise the Lord. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called and hast professed a good profession before many witnesses. Yan. Fight a good fight of faith. Huwag magpadala sa pag-alinlangan. Huwag magpadala sa kakuriputan. Huwag magpadala sa walang pananampalataya at walang pag-asa sa Diyos. Let us fight a good fight of faith. And let us lay hold on eternal life.
ito'y ginagawa natin, laying up in store for eternal life. And let us have a good fight of faith. Let us press toward the mark of the prize of the highest calling of God. Hindi kayo paatras, paabante tayo ng paabante. Lahat na umaabante, tatanggap ng blessing ng Diyos. Praise the Lord. Lahat ng nag-abante, tatanggap ng reward galing sa Diyos. Sabihin ng Diyos, ilan kayo nag-abante? 120. Okay, all of you will receive. Sabihin ng 120, Lord, I receive. Lord, I receive. Lord, I receive. And I will not weary in well-doing. Because the more I do it for your great name's sake, the more I receive from you. That is the fight of good fight of faith. Praise the Lord. Last verse. 1 Peter 1:4. Praise the Lord. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Yes. To an inheritance incorruptible and undefiled, that fadeth not away, reserved in heaven for you. For whom? Para kang kinsaman, para kanino? To those who press forward to the mark, to the march. Praise the Lord. Let us march forward. Let us press forward. Alam mo yung press kung tawagin. Alam mo yung newspaper. Kaya tinawag nilang printing by press. Bakit? Pagdaan ng ano yan, ng machine, ipipress yung nakasulat doon sa mga hinanda nila. Kaya ang ingay, magpunta ka ng printing press, marinig mo na lang yung karaan na printing press. Nagmarkahan na yung mga piniprint nila. Kaya printing press. By press. I-press talaga yan. Kayon, iba na ang printing ngayon. Tahimik na. Pero press pa rin. Pero very soft na. Ano na lang, ganito na lang ang tunog. Kasi ano na yung ink na. Pero hindi pwede, hindi yan naka-press. May pressure pa rin yan. Kaya tayong lahat, itong 600,000 na yan, if all we, all together, provoking unto love and unto good work, then let us press together. Sigurado yan. Baka hindi na yan makarating doon sa pinaka-mahirap na kongregasyon. Librehin na natin yan sila. In case lang, aabot na yung ano natin. Basta lahat tayo, let us be guided by God. Praise the Lord. Yung ants. Alam mo yung mga ants, they know how to make bridge. Marunong sila maggawa ng bridge. Kuha yan, alam, matalas yung ano nila eh. Kuha yan sila ng dahon. Ilapag nila yan dyan sa tubig. Tapos yung isa na naman magsumpay, yung isa magsumpay. Hanggang makarating yan, magtaka ka na lang. Tingnan mo yung sasakyan natin. Pag i-park mo yan sa mga kahoy na misanga na nakadikit, pag uwi mo saan ka mag-uwi, puno na ng ants yung sasakyan mo. Bakit? Alam ng ants. Maraming tao dyan kumakain sa loob. Maraming hulog dyan ng mga chicharon, mayroong chocolate, mayroong tinapay, mayroong biscuit. Kasi alam nila maraming nagbaon eh. Kaya, pag makakita sila ng van, isip nila, ito, dami itong mga hulog na mga pagkain ng mga tao. Pag makatouch yung sasakyan mo sa sanga, isang koloni yan magpunta doon sa sasakyan mo. Pagkabukas, nagtaka ka na lang, puno na ng ants yung sasakyan. Ganun sila ka-bright. Grabe yung communication nila. Grabe yung effort nila. Kaya gayahin natin yung mga ants na yan. Huwag natin itong tantangan. Anong tantangan?
Huwag natin itong hintuan. Hindi natin mag-get yung target. Mag-cooperate, mag-collaborate, mag-communicate tayo lahat. By that wisdom, God will bless us. God will guide us. Praise the Lord. God bless you all. Hindi naman siguro ibig sabihin na, ay, yung project natin next na lang. Hindi naman ganun. God has something for you and God has something for that. Lahat, God is the God of order. Praise the Lord. And God knows, alam ng Diyos lahat yan. Kaya tayong lahat, magpapasalamat tayo sa Diyos. We are always reminded, we are always guided by the expert one who made the universe. At nandyan lahat na sa kanyang idea. Basta, ang alam ko, lahat ng sinabi kanina, go to the beast, go to the fowls of the air, and ask them, and they will teach you more things. Kaya lahat ng mga discoveries sa sanglibutang ito, nanggaling lahat yan sa mga almost sa natures na ginawa ng Diyos. Because it creates wisdom. What to do, how to do it. Kaya ganun din sa buhay natin. By that ants, bigyan tayo ng wisdom ni Jesus. Madali lang yan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.